Ang kwento kasi nung Karma, si Roy Vinson yung chief, tapos 4 kaming assassin niya. Si Ren, si Sid, si Chris na tsaka ako. So para kami pamilya pinalaki ni Chief. So para kami magkakapatid pero assassin. So ito yung kwento nung kay Ren kung paano siya, tulad ng mga pamilya, nag-aaway-aaway yung pamilya. So ito yung kwento kung paano kinarma si Ren, kung paano na-realize ni Ren yung sama, yung karma sa buhay niya at bumaligan niya yung pamilya. So ako dito bilang Marcos, ako yung parang kuya nila, kung magkakapatid kami, ako yung kuya. In real life, passport mo din ang bumaril? Yes, actually, pag tinatanong nga ako na kung comfortable ako sa mga action film, sobra. Kasi kami ni Sid Lucero, teammates kami ni Sid sa martial arts team. So, nag-jiu-jitsu kami, nag-muay thai kami, nag-boxing kami. Hard action? Yes. Itong movie na to, kaya siya proud kami dito because ginawa ni Direk Albert Langitan. Gumawa siya ng mga action pieces. Tapos doon nag-revolve yung mga story. So, makapansin nyo mamaya sa pelikula. May mga certain, siguro 6 o 5 hard action may kita. May pasabog-sabog. Yes. At mga fight. Paano pero yung baril? Specifically? Yes. Matagal na ako mahilig doon. Pero lumakas talaga ako nahilig ako sa akin dahil sa Probinsyano. Nung nasama ako sa Probinsyano, kasi nakalock-in kami for almost a year and a half. Si Direk Albert, doon ko nakilala si Direk Albert. So yeah, naging hilig namin ang pagbabaril. Kasi part ng namin yan, I'm also an Army Reservist. So part yon nung training namin. So magaling ka talaga magpaputok ng baril. Hindi lang baril. Ang klase ng putok. Bakit siya R16? Dahil ba sa violence, sa meron din sexy? Meron ding sexy. Ito yung type na pelikula, kaya gusto ko to. Sinasabi ko kay Direk Albert. Ito yung may mga, hindi yung sex scenes, hindi siya yung hard sell. Parang kailangan sa story yung sex scene. May makikita kayo dito, may mga eksena, may mga nakahubad na babae sa likod lang. Na hindi naman incidental kasi part siya ng mundo eh. Ikaw nagubad ka dyan. Hindi nila ako tinawag para magubad. Naghihintay nga ako kay boss. Ayaw ko pa naman. Wow! Yung the last resort na hindi ka nag-press ko dahil kinabukasan, ikakasal ka na. Ay, oo nga. Yan, yung the last resort. Enjoy nga ako nun eh. Enjoy pa rin gumawa ng gano'n. So, willing ka para? Yeah. So, pwede ka mag-ibabang? Oo nga. Pag inoperan ka, Oo, siyempre kasi ano naman yun eh. Ngayon yun yung genre na tinatangkilik ng mga tao. That's how you tell stories. Diba? So tayo naman yun ang trabaho natin yung tell stories. So nagkataon lang na ang instrumento is may konting mga hubad, may konting... How far will you go? May mga limitasyon ka pa rin. Siguro ngayon nakasal na ako, wala na. Ay, wala na. So hubad kung hubad ka Kasi may wife to. Kami ni Sid, mag-ibig kami. Si Sid, pag kailangan na eksena, I'm the same way. Kung kailangan ng story, Alam ba ng Viva yan? O hindi ka palang na-invite? Hindi ko alam, pero I'm sure. Pero may mga times na ako munti ka na mag-Viva. Pero nagkakataon na schedule yata schedule-wise. Medyo laging busy na sa mga physically fit ka naman eh. So, oo nga, tama-tama. Thank you. Pero yeah. So kaya magpakita ng bat? Oo naman. Yun ang sabi ko, yung puwet na lang. Puwet na Mukhang palaman talaga. Hindi kasi, honestly, ako parang joke-joke ako sa mga kaibigan. Nagpapakita ko yung puwet ko. If you see my Instagram, may mga joke, meron akong running na post na pag nasa beach ako, binababa ako, ang puwet ko, kunyari umiiyak ako. So, pero pag sa pelikula, nagpa-plaster ka. oo, kasi ang pagpa-plaster, respeto yun sa kapartner ko. Correct. Diba, hindi yun para sa akin. Kasi kung ako ang masusunod, kahit hindi na. Pero honestly, I think, ang akala ng lahat ng tao, pag nagpagawa ka ng pelikula sexy, ma-arouse ka sa partner mo. Kahit gaano kaganda yan, sa dami ng cameraman na tumatawa, mga audio tumatawa sa gilid mo, hindi ka ma-apektuhan. I think, based on experience, because I did one a few years ago, kung halala yung Asia Kawili yung kapartner ko. Sabi ko, sexy ni Asia, pero hindi ako na-arouse masyado. After na shoot, na-arouse ako. Hindi masyado. Kasi may cameraman, may audio sa tabi ko. Pero after the shoot, oo. Pero during the shoot, hindi. So I think yun yung misconception ng mga tao. Akala nila pag sexy actor, sexy film, na after ng take,
nag-game na sila. Pero hindi, may ano pa rin, may level of professionalism. And syempre bilang tao, mahihiya ka rin sa mga ibang tao, di ba? Pero sino yung nakikita mong gusto mo makatrabaho sa Viva Max? If given a chance, nakikita mo mga sexy actors ngayon? Ano mo, hindi ko masyado napapollow ang Viva Max, pero naririnig ko yung si Cindy Miranda. And nakita ko na sa Instagram. Nakita ko yung Ayaw na niya. Ayaw na niya? Ayaw na Bakit niya. may asawa na? Hindi naman. Ano Gusto kwento? niya graduate. Graduate. Well, I guess that's through the Pero years. sa obviously. kapag ikaw, magbago isip niya. Aside kay Cindy. Wala akong masyadong kilala sa mga bata eh. But the other day when I was doing the mga press interviews for Karma, sabi sa akin ni Tito Gorgie, Paolo, bilang veteran actor, sabi ko, bilang Veteran? kailan ako naging veteran? Sabi ko, 20 years ka, bigla ako napaisip, oo nga, no? Kaya siguro ayaw ka rin offeran ng Viva kasi parang baka ayaw mo, hindi nila alam, di ba? Maybe. But I always tell my manager, si Ricky Galliano, sabi ko, alam mo, para sa akin, wala akong, para sa akin, para sila Brad Pitt, ng 40s na sila doon, wala naman, sa story naman yun eh. So wala naman, mas basta ako, for me, story is king. Pag okay yung story, gagawin ko yun. Sa mga youngsters, may tumatawag na sa'yo na tito. Meron na ba? Parang wala naman. Kuya lang. Kuya lang. O nauuso rin ng BL series, okay rin sa'yo. May ginawa na ako kasi parang BL dati nung di pa, wala pang BL eh. Hindi pa ganun ka pala. Si Arnold Reyes, tsaka si Katrina Paula. Before Edric Adoral ba yun? Immoral, yes. Okay. So para sa akin, ano mo, At their age ngayon. for me, honestly, as an actor, walang difference kung ang partner mo sa sa character. Hindi naman ikaw yung gumagawa na sa character. Ako, over the years, nung tumanda ako, lalo magiging actor, mas lalong nanindig, lalong lumana kasi pagka-actor ko. So, I think... Malayin mong umabot ka sa ganito. Akala ko nung araw, magloloko-loko ka lang eh. Actually, totoo yan. Sa Ana. Tama, di ba nung pumasok ako nung una, model ako na bench. Maloko-loko lang parang yan. Honestly, sabi dati kaya ako mag-artist, ang daming chicks ko. Honestly. Saan point ka naging seryoso na? Parang career pala to at trabaho pala to? Swerte ako, una kong show, Tabing Ilog. So, nasabak agad ako na, so, pakasok ako ng bubugoy-bugoy. Si John Lloyd, si Paolo Conti, si Baron, tapos, Sama nga pala. oo, so si Maylin. So, nung pinaka-favorite, until now, pinagkwento ko palagi, si Direk Malu Sevilla. Pinakauna ko scene ng seryoso. Si Maylin, si John Lloyd, si King Abad ng ka-eksena ko. So, seryoso. Kasi syempre ako, bugoy-bugoy. Sabi bigla sa akin, Direk Lion, 80. Paolo headset. Headset ako, sabi sa akin, alam mo Paolo, alam kong baguhan ka, pero alam mo, hindi mo kasalanan, pero since kasi nakakapalibot ka sa mga tao magagaling, kailangan mo humabol. Responsibilidad mo yan. So over the years, every time I excel ako, napirinig ko yung boss, kailangan mong Humabol. Yung mga humabol. Until now, kahit sabihin yung veteran or not, pag may shoot ako, I always make sure that I'm prepared. Na I listen to my director, I collaborate with my co-actors because hindi sa utak ko, you need to improve eh. Dapat lagi kami matututunan, hindi ka. Huwag kang bubugoy-bugoy, trabaho to. So, Ganun ka ka seryoso? well, unti-unti, syempre, pero that resonated in my mind. Tumatak sa akin yun, nung nakita ko si Direk Malu sa provincial, sabi sa Direk, alam mo, thank you, hindi dahil sa'yo, di magiging ito yung mindset ko. Sabi, sinabi ko ba sa'yo? Naisip mo ba na magtatagal ka ganyan Kasi sa mga kasabayan mo, ikaw na lang naiiwan. Yung mga hangs mo kasabayan mo Oo, sa yung iba. ABS-CBN. Oo nga, no? Sa Batch 11, Star Magic Batch 11. Batch 11 pa yun siya. Batch 11, kami yung last batch before mag-Star Circle sila Joros. Kasama mo si Pia, works back. Pauline Luna, si Liza. Then, Liza. De Castro. Sino ba? Ano sa batch na yun? Cholo Barreto. Yan si Cholo ba? Wala na si Cholo. Ayun, yeah. Yun. May pala nga, Paolo. Paano maging daddy ng mga nagbibinatana? Para sa dati. Oo nga eh. Ilan na ba? Dalawa ako with my lead. Si Tomas and si Lucas. They're 19 and 14. So, I'm thankful na si Maylin is over the years kami yung relationship namin ni Maylin, co-parenting, it works. It worked with us.
Pero ngayon na matanda na sila, parang nakakagulat. Tomas graduated. Last week kami ni Miley, nag-attend kami. Iyak ni Miley. Sabi ko, palaki tayo ng ganito. So yeah, it's nakakatuwa siya kasi hindi ko rin nakadain. Sabi ko nga, parang mag-age na kami. Oo naman.